So mga tol, kung matatandaan, matapos pong talunin ni Unified Heavyweight World Champion Alexander Usyk si Tyson Fury kahapon sa laban nila na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia, na ibalita nga po natin sa previous vlog natin mga tol, na hindi matanggap ni Tyson Fury ang pagkatalo niya kay Usyk. Nagsalita pa nga po si Fury mga tol na Christmas gift umano ng mga hurado kay Usyk ang panalo nito. So sumagot na nga po si Usyk mga tol. Ani Usyk, okay, thank you daw sa God, pero hindi daw dito kay Tyson Fury. Nagpapasalamat si Usyk sa buong team niya at mga coaches niya na tumulong sa kanya. Wala din umanong problema kay Usyk kung hindi daw matanggap ni Fury ang pagkatalo niya. At easy but not easier daw niyang tinalo itong si Tyson Fury. Malaki pa rin daw ang respeto ni Usyk mga tol kay Fury, kahit na marami daw itong sinasabi. Samantala, ayon naman po sa batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino, nagbigay siya ng post-fight analysis sa laban ni Fury at Usyk sa YouTube channel niya. Para kay Atty. Ed Tolentino, malinaw na nanalo si Usyk sa laban na yan. Expected na rin daw na aabot sa desisyon yung laban. Masyado daw kasing mabigat itong si Fury sa laban nila ni Usyk, kung saan tumimbang daw ito ng 281 pounds kontra sa timbang ni Usyk na 226 pounds lang. Effective naman daw yung pagpapabigat ni Fury mga tol sa 1 to 3 rounds, pero pagdating ng half round, doon na daw kumamada itong si Usyk. Napagod daw itong si Fury mga tol at bumababa na ang balikat, kaya tinatamaan na daw ito ng kaliwa ni Usyk. Sobrang ganda din daw ng galawan ni Usyk mga tol. Ang ginagawa daw nito, pacing at pressure, yan daw yung nagpanalo kay Usyk. Sobrang ganda nga rin daw na pinapakitang movement ni Usyk. So kung matatandaan po natin mga tol, ganyan na ganyan nga po ang ginawa ni Manny Pacquiao noong makalaban nito ang higanting si Margarito. Talagang pinagana ni Manny Pacquiao mga tol ang movement niya. Yan nga po ang sinasabi ni Manny Pacquiao dati mga tol, kapag may movement ka at footwork, kahit malaki yung kalaban mo, kaya mong maipanalo yung laban. Sa ngayon mga tol, ang gusto ng kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia, harapin ni Usyk ang mananalo sa laban ng Daniel Dubois versus Joseph Parker. Magaganap po yung laban na yan sa February 22. Hawak nga po ni Daniel Dubois mga tol ang IBF belt. Galing nga po kay Usyk yung titulo na yan mga tol. Nabaklas lang kay Usyk at napunta dito kay Daniel Dubois. Pero tinalo na nga din po ni Usyk itong si Dubois. Kung matuloy ang laban nila mga tol, magsisilbing rematch din yan. At kung matalo rin ni Usyk itong si Dubois mga tol, hahabol din ito sa listahan sa pangatlong tinalo ni Usyk na tigda 2 beses. 2 beses kasing tinalo ni Usyk itong si Anthony Joshua, 2 beses din kay Tyson Fury, at kapag nagkataon, 2 beses din dito kay Dubois. Sa iba pang balita mga tol, head coach at kapatid ni General Casimero na si Jason Casimero, binunyag nga po niya sa live kung sino daw ang dahilan kung bakit umalis daw si Cuadro Alas sa MP Promotion. Marami po ang nagsasabi mga tol na si Jason ang dahilan kung bakit umalis si Cuadro Alas sa MP Promotion. Pero pagbubunyag ni Jason mga tol, hindi daw siya yung dahilan kung bakit umalis si Cuadro Alas sa MP Promotion, kundi daw ang dati nilang cutman na si Stephen Lunas. Kwento nga po ni Jason Casimero mga tol, noong time daw kasi na pinalitan si Stephen Lunas bilang cutman ng anak ni Sean Gibbons na si Brendan Gibbons. Doon daw nagumpisa mga tol, sumama daw ang loob ni Stephen Lunas, kaya inudyokan daw ni Lunas mga tol si Cuadro Alas na umalis daw ng MP Promotion. Kung tutuusin, ayaw daw yan ilabas ni Jason Casimero dahil malaki pa din daw ang respeto niya dito kay Stephen Lunas. Pero dahil mukhang nagkakagulo sila ngayon mga tol, inilabas ni Jason Casimero ang balitang yan. Usapan nga po nila sa live mga tol, kung hindi daw dahil kay Stephen Lunas, baka nasa MP Promotion pa daw si Casimero ngayon. Kaya ang tanong ngayon ng mga boxing fans, magbabalik pa daw kaya si Casimero sa MP Promotion? Bakit nagkaganyan yung karir ni Tata? Hindi po ako guys, kasi nung time na yun guys, nung kinuha yung dapat kay Kuyang Stephen na siya yung maging cutman kasi pinalitan siya ni Brendan doon talaga parang nag-force na siya na pre, umalis na tayo. Si Stephen talaga yung nag-force na umalis na sa kay Sean Gibbon.